Christians are called to live a godly life amidst the godless world. Noong 1924, merong isang British man na ang pangalan ay si Eric Henry Liddell. Siya yung representative ng Great Britain sa 1924 Paris Olympics sa larong sprint. Isa rin siyang rugby player at isa siyang missionary. Malaki yung chance niya manalo doon sa Olympic sa 100 meters run na sprint. Ang kaso, tumapat yung event ng Sunday at hindi siya tumakbo. Ginalang niya yung Lord's Day. At dahil doon, maraming na-disappoint. Bakit niya ginawa yun? Tinatanong nila yung sportsmanship nito ni Eric Liddell, pati yung kanyang patriotism. Kasi nire-represent niya yung Great Britain pero hindi siya tumakbo kasi tumapat ng Lord's Day. Sa kabilang banda, marami ring humanga sa Christian community sa ginawa ni Eric. Pero nung mga sumunod na event, sa 400 meter sprint, na naganap naman ng weekdays, tumakbo si Eric at doon nanalo siya. And to make the long story short, nagtagumpay si Eric Liddell. Alam niyo po, sa mundo, hindi hinahangaan yung ganitong klase na devotion ng mga Kristiyano. Para sa kanila, stupid yung ganitong klase ng devotion sa Panginoon. Kaya yung tendency para sa ating mga Kristiyano ay mahawa na rin sa ganitong klase ng mindset. Kaya ngayong hapon, gusto ko pong dalhin sa bawat Christian na nakikinig, gusto ko dalhin itong paalala at ito na rin yung ating magiging main point po sa pag-aaral natin sa aklat ni Micah. Ang title po nito ay The Cheater sa Micah chapter 3 verses 1 hanggang chapter 4 verse 5. Christians are called to live a godly life amidst the godless world. Ang mga Kristiyano ay tinawag upang mamuhay ng isang makadiyos na pamumuhay sa gitna ng hindi makadiyos na mundo. Dalawang bagay yung gusto kong talakayin natin ngayong hapon. Una, the godless in the society. Pangalawa, the godly in the society. The godless in the society. I chose the word godless to emphasize the evident wickedness of these people, referring yung mga tao nung panahon ni Micah. Matindi yung kanilang kasamaan. Binili ko yung word na godless, pero hindi nalilimitahan ng salitang godless yung mga tao lang na gumagawa ng masama. Sabi ng isang author, yung word na godless describes someone that does not honor the one true God. Tinawag ng Bible yung mga bansang nakapalibot sa Israel, kung maaalala nyo po sa Lumang Tipan, tinawag din silang godless. May ibang tao doon sa bayan ng Diyos, yung nakapalibot sa kanila, mga relihiyosong tao naman, mga tao na deboto sa kanilang mga Diyos-Diyosan, mga tao na maaari sabihin natin harmless naman, pero tinawag sila ng Biblia na mga godless people. At tayo naman sa Merriam-Webster, godless means not acknowledging a deity or divine law. Yung hindi pagkilala o hindi paggalang sa Diyos, ang tawag doon ay godless. Pwede natin itong i-extend. Maaring ito ay tumutukoy sa ating kaklase, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kalaro. Maaring yung mga taong to mababait naman sa atin, naunawaan tayo, kinokomfort tayo, pinapasaya tayo, tinutulungan tayo. Maaring yung mga tao ding to, mabubuting tao rin sila. Pero kung sila hindi kumikilala at hindi nagpapasakop sa Panginoon, hindi sila sumasamba kay Yahweh, sila ay kabilang sa mga tinatawag na godless. Mga kapatid, suriin natin kung anong klase ng mga tao yung malapit sa atin. Suriin natin kung anong klase ng tao yung nasa circle of friends natin. Sila ba yung tinatawag ng Bible na godless people or yung mga godly people? Mayroong wisdom sa sinabi ni Dr. Jose Rizal. Tell me who your friends are, then I will tell you who you are. Going back to our first point, the godless in the society. Tatlong bagay. Una, perversion in court. Pangalawa, perversion in religion. Pangatlo, perversion in politics. Number 1, perversion in court. Micah chapter 3 verse 1. Babasahin ko po sa ESV. And I said, hear you heads of Jacob and rulers of the house of Israel, is it not for you to know justice? Merong similarity po yung verse 1 at saka yung verse 9. Pareho nilang ginamit yung term na ruler tsaka heads. Pero kung susuriin po nating maigi, yung verse 1, ang tinutukoy niya po dito ay yung mga tao na nasa judicial branch. Yung mga tao, mga pinuno na nagtatakda ng paghuhukom. Kaya sa last part ng verse 1, kung mapapansin nyo po, nakalagay dyan, is it not for you to know justice? At nagpatuloy yon sa verse 2 and sa verse 3. Babasahin ko naman po sa Tagalog. Micah chapter 3 verse 2 to 3, kayong napopuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan, tumutukoy po to sa mga hukom, sa mga judges na nasa judicial branch, na tumutuklap ng balat ng aking bayan at ng kanilang laman sa kanilang mga buto, na kumakain ng
ng laman ng aking bayan at lumalapnos ng kanilang balat at pinagpuputol-putol ang kanilang mga buto at tinatadtad ang mga ito na gaya ng karne sa kaldero, gaya ng laman sa isang kawa. Micah used a heinous crime to show them the gravity of their wickedness. He compared them to cannibals. They ate the people they supposed to protect. Kung maalala nyo po, sa chapter 2, may mga pangyayari doon na kung saan yung mga mayayaman at merong kapangyarihan, yung mga lalaki na galing sa digmaan, it's either soldier, pauwi na sa kanyang tirahan, or yung isang tao, isang lalaki na naging biktima ng digmaan at nakatakas at pauwi na sa kanilang bahay, ang ginagawa ng mga mayayaman, ninanakawan nila sa daan at iniiwan silang hubad. Kung maalala nyo po na pag-aralan natin sa chapter 2. At hindi lang yon, yung mga kababaihan na maaring tumutukoy sa balo, ang ginagawa ng mayayaman, ninanakawan nila ng mga tahanan at pinapaalis nila. At hindi lang yon, yung mga kabataan na walang nanay, walang tatay, yung inabandona ng bata, ginagawa ng mga mayayaman, yung mana na para doon sa mga batang yon, ninanakaw din nila. So as we can see here, men was robbed of their clothes, women of their homes, children of their inheritance. Probably, these people asked for justice, but unfortunately, justice was not served to them. Their court was so perverse that it favored the oppressor than the oppressed. Alam nyo, maganda yung logo ng ating Department of Justice yung DOJ. Yung logo niya is merong tatlong bituin na kumakatawan sa tatlong malalaking lupain sa ating bansa, yung Luzon at Visayas at Mindanao. At sa harap nun, merong timbangan na kumakatawan sa pagkakapantay-pantay sa equality. At meron ding espada na kumakatawan sa authority. Yung scale, nakapatong siya sa sword, pinapakita doon na pantay ang pagbabahagi ng katarungan. Pantay ang hustisya. At sa ilalim ng logo ng ating DOJ, nakalagay yung Latin maxim na Justitiae Pax Opus, na ibig sabihin, justice for all. Na pinopromote nila, hustisya para sa lahat. Pero hindi ganyan sa panahon ni Micah. Walang hustisya. Kaya nagalit sa kanila yung Panginoon. Kaya sinabi sa verse 4, "Then they will cry to the Lord, but He will not answer them. He will hide His face from them at that time because they have made their deeds evil." Yung ginamit po dyan na evil, kung maaalala niyo po nung panahon ni Lot, di ba may mga anghel na bisita si Lot na dalawang lalaki? Ang gusto ng buong bayan, i-gang rape yung dalawang anghel. Same word na ginamit doon, evil. Nung sinabi ni Lot, tigilan nyo yung kasamaan na yan. Hindi yan maganda. Parehong evil. Ganun yung intensity ng evil, ng wickedness, ang pinakita sa atin ni Micah. Perversion in court. Secondly, perversion in religion. Micah chapter 3, verse 5. Babasahin ko po sa ang bagong ang Biblia. Verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan, na nagsisisigaw ng kapayapaan kapag sila'y may makakain, ngunit naghahayag ng pakikidigma laban sa kanya na hindi naglalagay ng anuman sa kanilang mga bibig. Ito yung mga propeta na nagligaw sa bayan ng Diyos. Ang laman ng kanilang mensahe ay patungkol sa kapayapaan. Walang judgment. Mabuting bagay lang ang sinasabi nila. Para silang mababangis na hayop. Kapag pinapakain mo at kapag busog, harmless. Pero kapag gutom sila, nagiging harmful sila. Kaya dapat panatilihin silang busog. Bukod doon, ang problema, itong mga propetang to, sinusuportahan nila yung gawain ng mga masasamang hukom na binabaluktot yung hustisya. Ine-encourage nila sila sa pamamagitan ng kanilang mga pagtuturo. Kaya sinabi sa verse 11b, sabi ng mga propeta sa mga hukom na baluktot, kasama natin si Lord. Walang masamang mangyayari sa atin. At yung mga taong gumagawa ng masama, gustong-gusto nila ang turo ng mga bulaang propeta. Kaya pagdating sa verse 6 to 7, ganito ang sabi ni Micah. Kaya, ang ginamit po sa English nun ay therefore, tumutukoy siya sa mga naunang pangyayari. Niyakap nila o in-embrace nila yung mga false teaching ng mga bulaang propeta. Kaya mangyayari itong bagay na sasabihin ni Micah. Kaya magiging gabi sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng pangitain at kadiliman para sa inyo, walang panghuhula. Ang araw ay lulubog sa mga propeta at ang araw ay magdidilim sa kanila. Ang mga tagakita ay mahihiya at ang mga manghuhula ay mapapahiya. Silang lahat ay magtatakip ng kanilang mga labi sapagkat walang kasagutan mula sa Diyos. Anong ibig sabihin ng mga salitang to? Hindi na mapapakinggan pa ang salita ng Diyos sa kanilang lupain. At ganyan din yung sinabi ni Amos sa Kabanata 8, talatang 11 at 12. Amos chapter 8 verse 11 to 12. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng taggutom sa lupain, hindi ng taggutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. At sila'y lalaboy
baboy, mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan, sila'y tatakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito matatagpuan. One of the severe judgment a person can experience is when the Lord remove His word from their ears. Alam po natin, noong year 2019, pumutok yung COVID-19, Very crucial ang naging role ng mga medical workers, yung mga nurses and mga doctors. Ito yung time na kailangan sila. Marami mga nurses and doctors ang namatay dahil sa COVID. Pero kahit ganon, marami silang nagamot, marami silang natulungan, marami silang inalalayan. Dahil dyan, sumasaludo tayo sa mga medical workers natin. Sila yung tinawag ng mga bayani nung panahon ng pandemic. Imagine, magkakaroon ulit ng panibagong pandemic. Isang uri ng karamdaman na mabilis na kumakalat sa buong mundo. Imagine, sa panahon ng pandemic na yon, wala ng doktor, wala na ring nurse, wala na ring mga medical workers. Masabi ko na isa to sa pinakamasalimuot na sitwasyon na pwede nating maranasan. Kasi wala nang magbabantay sa atin, wala nang magagamot, wala nang mag-aalaga, wala nang tutulong sa atin, wala nang magpapagaling. Ganyan din naman ang salita ng Diyos. Kapag inalis na ito ng Panginoon sa harapan natin, in a world that is going to eternal destruction, it is only by God's grace that He let us enjoy the privilege of listening to His word. Mga kapatid, mga kaibigan, wag nating sayangin ang biyaya na makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. Maybe tomorrow, we won't be able to enjoy the privilege that we are enjoying right now. Biyaya lang ito ng Diyos kung bakit tayo nakakapakinig at nakakapag-aral ng salita niya at hindi natin ito karapatan. Once again, perversion in religion. Pangatlo, perversion in politics. Micah chapter 3 verse 9. Hear this, you heads of the house of Jacob and rulers of the house of Israel who detest justice and make crooked all that is straight. Ito yung sinasabi ko po kanina, nakapareho sa verse 1. Ginamit nila yung words na head and rulers, pero sa pagkakataon pong ito ay tumutukoy naman sa executive branch. Yung taong tinutukoy niya dito is yung overall in charge. Kumbaga nandun siya sa presidential level. Babasahin ko po ulit sa Micah chapter 3 verses 9 to 11. Pakinggan ninyo ito, kayong mga pinuno ng sambahayan ni Jacob at mga pinuno sa sambahayan ni Israel na napupuot sa katarungan at binabaluktot ang lahat ng katuwiran na itinayo ang Sayon sa pamamagitan ng dugo at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamalian. Ang mga pinuno niya'y humahatol dahil sa suhol. Its heads give judgment for a bribe. Even yung nakaupo sa executive branch na nasa palasyo, kinukonsinti niya yung kamalian sa mga hukuman at sa mga templo alang-alang sa pakinabang. All three branches of government were corrupt. The courts, the temple, and even the palace. So instead na itama ang kamalian na nangyayari sa lipunan at turuan silang lumakad sa Panginoon, we found them not only allowing it, they had even encouraged it by creating a system in which everything was structured for their profit. Mula sa hukuman na baluktot na humahatol hanggang sa mga bulaang propeta na nagbabaluktot ng katotohanan para makinabang sa korupsyon, sa katiwalian, ganito na ang sistema sa bayan ng Diyos. If you could still remember from the beginning of our study, everything started with worshiping idols until it resulted in many sins, one after another. Parang cancer na patuloy na nagme-metastasize, kumakalat sa ibang bahagi, and each day, nagiging worse ang kanilang condition. Ganyan ang kasalanan, kaibigan, kapatid. Kapag inalagaan mo, hindi mo pwedeng i-expect na mananatiling isa lang. Patuloy siyang dadami, patuloy siyang kakalat, patuloy siyang magiging pasama ng pasama. Baka meron akong kinakausap dito na mga Kristiyano na may mga inaalagaan kasalanan o yung tinatawag ng iba na mga darling sin na hindi mo kayang i-let go. Gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, hindi yan mananatiling mag-isa. Dadami yan. At minsan, darating yung araw, hindi mo nakilala yung sarili mo, baka kaysa ka ng halimaw sa paggawa ng kasalanan. Maganda ngayon pa lang, putulin mo na perversion in politics. Nakikita natin, sa unang bahagi, the godless in the society, sa
Sa pagkakataon namang ito, ilaan natin ang ikalawang bahagi sa practical application kung ano ang inaasahan ng Diyos sa mga makadiyos, the godly in the society. Kung ang term na godless ay tumutukoy hindi lang sa gumagawa ng masama, kundi maging sa gumagawa ng kabutihan pero hindi nagpapasakop sa tunay na Diyos o hindi kumikilala sa Diyos, gayon din naman ang salitang godly. Hindi ito tumutukoy sa isang perfect na tao. Hindi ito tumutukoy sa isang holy, sinless, o isang tao hindi nagkakasala, kundi isang tao na nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Yan yung godly person. Hindi siya perfect, marami siyang kahinaan, nagkakasala siya, nag-i-struggle, natutukso, pero lumalaban sa kasalanan. At kapag siya'y nahulog, siya'y bumabangon, siya'y nagsisisi, bumabangon at muling bumabalik sa Panginoon. Yan yung godly person sa Bible. Hindi ito yung perfect state na perfecto na siya, hindi na siya nagkakasala, bagkus isang tao na nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Ikaw kaibigan, nagsuko ka na ba ng buhay mo sa Panginoon? Kung hindi pa, gusto kong sabihin sa'yo, bagaman iniisip mo, mabuti ka namang tao, iniisip mo wala kang inaagrabyado, wala kang kaaway, matulungin ka naman, magalang ka. Alam mo yun, lahat ng mabubuting bagay na naisip mo sa sarili mo, yung ka. Pero kung hindi mo sinusuko yung buhay mo sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, at the end of the day, kabilang ka pa rin doon sa tinatawag ng Bible na godless people. Kahit gaano kataas yung tingin mo sa sarili mo, pero kung zero yung relationship mo sa Panginoon, zero pa rin yung halaga mo. Dahil di ka nagsuko ng buhay mo sa Panginoon. Lumapit ka kay Jesus sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. Nang sa gayon, ikaw ay tatawaging godly at hindi lang yon, idideklara ka ring matuwid, righteous. Going back, in-encourage ni Micah yung mga natitirang godly sa Judah, sa chapter 4, verses 1 to 2. At ito po yung sinabi niya, "It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, and it shall be lifted up above the hills, and peoples shall flow to it, and many nations shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem." Sinasabi sa mga verses na ito na darating yung araw na matatatag ang kaharian ng Panginoon at higit sa korap na kaharian na nakikita ng mga tao sa Judah nung time na yon. Sinabi doon sa verse 1, "It shall be established as the highest of the mountains, and it shall be lifted up above the hills." Yung matayog na kaharian ng Panginoon na itatatag niya, makikita ng maraming bansa at maging sila ay lalapit sa Panginoon. Kaya tinawag ko ng mga godly in the society, tinawag ko silang mga hopeful people. Micah chapter 4 verses 3 to 4. "Siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at magpapasya para sa malalakas na bansa sa malayo at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa ni magsasanay para sa pakikidigma, kundi bawat isa'y uupo sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang punong igos at walang tatakot sa kanila sapagkat sinalita ng Panginoon ng mga hukbo." Anong kahulugan ng mga verses na ating binasa? Yung matayog na kaharian ng Panginoon, kapag ito ay na-establish sa lugar na yon, wala nang kaguluhan. Yung tabak na ginagamit sa digmaan, gagamitin na lang silang pansudsod ng lupa. Yung sibat na ginagamit sa digmaan, gagamitin na lang sila bilang mga karit sa lupa. Wala nang magtitrain para sa war. Wala na ring mananakot sa kanila. Wala nang digmaan. Sa lugar na yon ay merong kapayapaan. So sa godly man who live in the midst of the godless society, meron silang tinataglay na pag-asa sa kanilang dibdib. And because of that hope, it will naturally affect the way they live. They will not participate in those sins that are so rampant in their community. Kung maalala niyo po, di ba yung nabanggit ko kanina, merong perversion sa justice. But as a godly person, hindi siya makikibahagi doon sa injustice eh. Ipopromote niya yung justice. Merong perversion sa religion. But as a godly person, ipopromote niya yung katotohanan. Merong perversion sa politics. Pero sa godly person, ipopromote niya yung buhay na merong integrity. At hindi siya makikibahagi sa korupsyon. Hindi siya makikibahagi sa masamang gawain. Gayon din naman sa atin na mga mananampalataya sa kasalukuyan. Nabubuhay tayo sa mundo na
kung saan talamak yung katiwalian, talamak ang masasamang gawain sa office, sa work, sa school, sa business. Lahat, kung titignan mo, merong anomalyang nangyayari. Pero sana hindi tayo nakikipag-participate o hindi tayo nakikibahagi sa mga gawain to, mga kapatid. Sa totoo lang, madaling sabihin na huwag tayong makibahagi. Pero sa totoong buhay, napakahirap nitong labanan. Kung paanong sinasabi ko to sa inyo, ganun ko rin pinapaalalahanan ang aking sarili. Kailangan nating patuloy ang biyaya ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating kontrahin ang mundo at huwag tayong sumabay sa agos ng kasamaan na nangyayari sa mundo. Alam niyo po ba, maaaring familiar na po kayo sa cycle ng buhay ng isang salmon. Alam ko, masarap to sa sinigang. Pero cycle po ng buhay ng salmon, nanganganak sila sa river at pag nakapanganak sila doon, yung mga itlog, kapag lumaki na sila, after 5 years, mag-migrate sila sa dagat at pagdating nila sa dagat, kapag sumapit yung panahon ng kanilang panganak, kailangan nilang mangitlog, babalik sila sa river na kung saan sila ipinanganak. At sa pagbalik nila, kailangan nilang kontrahin lahat ng agos. Upstream, pataas yung lalakbayin nila. Tatalon sila sa mga falls, may mga kalaban silang mga bears, at merong malakas na agos ng kuryente ang kailangan nilang suungin. Tinatawag ang ganitong klase ng ginagawa ng mga salmon na salmon run. Brethren, may the salmon run be a reminder to us on how we should live in this world. Kontra tayo sa agos sa mundo. At gusto kong tapusin ang pag-aaral natin ngayong hapon sa Micah chapter 4 verse 5. For all the peoples walk each in the name of its God, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. So ang bagong Biblia, sapagkat ang lahat ng bayan ay lalakad, bawat isa sa pangalan ng kanyang-kanyang Diyos, ngunit tayo'y lalakad sa pangalan ng Panginoon nating Diyos magpakailan paman. Mga kapatid, ang gandang memory verse nito. Sana kung may time tayo, makabisado natin yung verse na ito sa verse 5. Yung mga godless, sinusunod nila yung kanilang sarili, sinusunod nila yung kanilang Diyos-Diyosan. Pero tayong mga godly, hindi tayo makikibahagi sa corrupt, sa injustice, at sa pagbaluktot sa katotohanan. Susunod tayo sa kalooban ng ating Diyos magpakailan paman.